So mga kababayan, madali ang tutorial tayo. Pakita ko sa inyo kung gaano kadali magturo rito sa USA. So gawa tayo ng Google Docs. At dito meron kaming plugin sa ginagamit. Create ako muna ng syllabus kung ano ituturo ko all through the year. Ang subject ko ay P6. Dito meron kami tinatawag na state standard. So pinili ko New Mexico State Standard. Hanapin natin, syempre science ang ituturo ko at pang high school. Create tayo ng prompt. So P6 and then for 36 weeks ituturo, so isang buong taon. So as I generate it, ito na ang ating P6 syllabus. So nandiyan na yung description, everything, objectives, grading policy, which is papalitan ko kasi ibabase ko sa grading policy namin dito. Nandiyan na rin ang week to week lesson. So babaguhin ko lang ng konti yung prompt, gagawin ko siyang more details. Kaya ayan, mapapansin nyo, mag-generate uli yan ng bago as mas detalyado na ngayon yung ibibigay niyang syllabus. Siyempre, pagkatapos na naman ng syllabus, kukunin ko lang yung unang araw na ituturo ko, which is, ayan, scientific method and measurement. Mag-open ulit tayo ng bagong Google Docs. Ganun pa rin. Baguhin ko lang muna yung settings. Gawin ko yung header and footer, mga 0.3 lang. 0.2. Then apply. And then, balik tayo rin sa prompt. Create ako ng lesson plan. At itatype ko yung, syempre, subject ko P6. At yung unang lesson na gagamitin ko. Ganun pa rin. Syempre, lalagyan ko pa rin ng New Mexico State Standard. At ang lesson ko ay enough for 50 minutes. At tuturuan ko ay 11th grade. Yan. So, as I generate, eto na. Lalabas na ngayon yung lesson plan. So, ayan na. Good for 50 minutes na yan. Nandiyan na rin yung New Mexico State Standard, Objective Materials, yung mga common na makikita natin sa lesson plan. Actually, detail na yan. So, yan na rin yung susundan ko or babaguhin ko ng konti. Ngayon, syempre, kailangan ko magdagdag ng activity. So, pipindutin ko lang yan. Mag-generate ako. At lalabas na yung maaari natin maging worksheet. How many items na rin yan? Activity para sa P6. At ang ating exit ticket. See? Ang gagawin ko na lang is talaga magturo. Kasi meron na akong mga paperworks para sa lesson ko tomorrow. Pero hindi pa ako tapos. Ito yung lesson ko, hindi ko naman matuturo yan sa mga estudyante. Isa-save ko muna. Anong susunod natin gagawin is magka-create naman tayo ng PowerPoint. Kukunin natin yung mga detalye rito, pero syempre, gagawin pa rin natin automatic. Ito, meron dito. Clinic ko yung presentation, lalagay ko yung actual lesson, i-generate ko ulit. Pili muna tayo ng format. So, as of now, meron lang siyang 6 na option. Pero pag nag-generate naman na siya sa PowerPoint, pwede mo naman baguhin yan eh. At least, konting trabaho na lang. So, ayan, as I hit the button which is called a brisk. Check muna natin kung baka. Kasi, 10 slides nga pala yung pinili ko lang. Kasi, siguro enough na yon para sa 50 minutes. Tapos yan, syempre ilagay natin yung New Mexico State Standard as I generate it. Yan na. Nag-open na siya ng Google Slides. At nag-auto-populate na lahat ng information na meron tayo doon sa ating lesson plan na kailangan natin i-present sa mga estudyante. Nag-generate na rin siya ng images. So, yan. Ang topic ko is scientific method and measurement. So makikita nyo dyan yung mga different types na mga details with picture related of course sa kung ano yung mga subtopic natin. Hintayin lang natin matapos. So ayan, gusto ko nga ipaliwanag sa inyo rito na napakadali magturo rito, lalo-lalo na ngayon sa mga AI. Sila na nagbibigay sa atin o sila na nagpapadali ng pagtuturo.
At iyon na. Maraming salamat sa panonood. Sa sunod ulit. Bye-bye.